Of course, we're still on the impeachment trial of the Vice President, and key witnesses are expected to take center stage in the coming weeks. And to help us break down what we've seen so far and what to expect and what should be done to expedite things, we're joined by former Integrated Bar of the Philippines on his sixth interview today, Attorney Domingo Cayosas. Attorney, thank you for coming to us live. Well, good evening at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Mas magandang lalaki pala si attorney in person. The pure light of the law. Kasing yung kanyang, yan ang, oo no, sana may ganyan tayo. Okay, sinabi po ninyo na so far, kayo ay satisfied sa naging performance ng presiding officer and counsel on both sides. Although you feel that the entire process could be, let's say, Simplified, expedited. Parang ano po sa puntong, sa dalawang araw na nasundan po natin, yung sabi na absurd na talaga ito. Ang una dyan, yung video, Opo. ebidensya ng prosecution, ebidensya rin naman ng defense. So, para yung video. So, dapat yan sa pre-trial. Di ba? O siya, tignan ko yung version mo. Tignan ko yung version ko. Compare natin. Pareho. Eh dapat, hindi na pinag-awayan ng 2 days. So, ito yung sinasabi natin na yung role ng senator judges, hindi lang para maghusga o magtimbang. They have to manage the process. They have to bring it to the level of ordinary Filipinos para maintindihan nila. Kasi issue ng sambayan ng Pilipino ito, hindi lang issue ng Vice President, mga abogado o yung mga hukom. Tayo lahat. May observation na ganun ang approach ng prosecution, even from the opening remarks. Yung sa defense may pagka-cold raw, sinasabi medyo legalistic at dapat i-tone down ng konti dahil alam na may ibang nanunood dito. Ano ang maaring gawin halimbawa sa susunod na linggo ni Senator Escudero halimbawa para hindi na maulit itong pag-nitpick over dokumento ng Meta kung totoo ba o hindi? Well, hindi na nila maibalik yung pre-trial. Ang aking suspicion is hindi talaga sineryoso. Parang hanggang marking na lang eh. Hindi ba ilang araw yun? Oo. So kung yan, experienced trial court judge, sa amin kasi mga abogado, yung experience, kung gusto, malakas ang kaso mo at gusto mong mabadis matapos, dun sa pre-trial, mag-stipulation na kayo. Discovery methods, mag-agree na kayo. Para so, kung konti na lang ipipresenta nyo. So mukhang nakaligtaan yun. So hindi na pwedeng ibalik dun. But the presiding officer, as an active judge, can actually frame it properly at the start. Pati yung mga ibang senador din, na hindi abogado, pwede rin nilang i-frame in a more simple terms at the start. Hindi ako naniniwala o palo doon sa sinasabi. Dapat tumahimik lang muna kayo, hintayin muna natin, ilabas lahat ng mga ebidensya, saka natin himay-himayin. Eh kung hindi maganda yun eh, kasi nga, you're wasting time. At ang nafo-focus ngayon, yung technicalities rather than the truth. So mas maganda siguro, pag-aralan nila, at kausapin siya, pareho naman pala witness, ano bang pagkakaiba dito? Doon na lang tayo mag-concentrate. Like even questions like, ano ba ang relasyon nito doon sa charge nyo? Ito ba impeachable? Dapat sa umpisa pa lang, malinaw na yan. Kasi kung hindi, ang nangyayari ay nagiging parang basketball. Paramihan ng objection, paramihan ng overruled or sustained. Eh, hindi maganda yon. Yung bang nalilihis tayo. Eh, sa disenyo ng Constitution, ang impeachment dapat mabilis. Simple lang. At hindi ito criminal case, hindi civil case, hindi admin case na palaging technicality. Tumbukin na natin yung katotohanan, yung mas importante. Kasi yung mga pag-aawayan, walang tuldok ito. But I cannot blame the defense. Trabaho nila yan. If the court will allow them, both sides will exploit all procedural details, technicalities, para makalamang. But hindi sana ito lamangan eh. Pero attorney, ang hirap yata okay, may bahagi siya na procedural, may bahagi na legal, pero hindi naman talaga siya purely criminal trial. So, ang hirap
i-delineate kung hanggang saan ang papayagan, hanggang saan yung, eto, kailangan may procedure talaga dito. Ito, simple lang kasi masyadong pinofocus yung procedural due process. Ang due process, simple lang, fairness. Ibig sabihin, may pagkakataon kang sumagot, mag-explain, maglatag ng ebidensya. Ganun din sa kabila. Ganun yun. You don't have to be, yung lahat na lang ng mga pwedeng ibato na rule or batas o kunang argumento, binabato nila eh. Sa totoo lang, yung bawat issue, may dalawang explanation or suporta sa batas eh. So kung ganun ang gagawin natin, hindi ito matatapos sa lalong madaling panahon. Oo. So talagang, not for anything, pero sa tingin ba ninyo na the Senate did right in electing Chis Escudero as presiding officer? Well, it is not necessary na abogado, pero nakakatulong at makikita na natin ngayon. No? At karapatan naman yan ng Senate. It's clearly part of their power to craft their own rules. So, inamyendahan nila yung existing rules. Kasi yung Senate President ang mag-preside kung ang nasasakdal ay hindi presidente, wala sa Konstitusyon yan. Nasa Senate rules. Marinaw sa Konstitusyon na yung Senado pwedeng gumawa ng rules at pwedeng baguhin nila yon. Dumaan na yan sa pinagbotohan nila eh. Pinablish na nga nila. Nung in-interview couple weeks ago daw si Christian Wonsod, ang sinabi niya na, basically, ang ano ng interview daw ay bahala ang Senado, kaya nilang gumawa ng sarili ng rules. At yun daw yung mahalaga. Wala pa nga tayo doon sa 16 eh. Yung sa of all na Diyos ko, sasabog pa rin itong issue na to. Sinasabi nila, ngayon, sinet na ito ni presiding officer. Malinaw na malinaw. Pero posibleng maging landmine ulit ito, attorney, sa tingin mo? Well, that's not the final decision on that. That's the opening remark of the presiding officer. Personal na opinion na yon. So, I think it was a tactical move. Para lang, hindi yan, kasi yun ang gustong gawin nung gustong mag-derail eh. Tumatakbo na nga uli sila sa Supreme Court para pahintuin na naman. Pretty obvious, di ba? So, para hindi siguro, sige, ito na lang muna until masettle ng Supreme Court. Pero sa totoo lang, malinaw din ho sa Konstitusyon na wala namang sinabing 16 eh. Ang malinaw sa Konstitusyon sinabi, 2/3 vote of all the members of the Senate. Ngayon, kung lahat sila nandun, di 2/3, 16. Kung wala na, Supreme Court nga, kung hindi nag-participate, 1, 2, 3, 4 na justice, hindi kasama sa bilang. Wala namang korte na yung hindi nagpa-participate, boboto. O kaya mabibilang ang boto niya. So, ganun din dapat yan. Because yung Senado, pagdating sa impeachment, it transforms itself into a court. So, anong gagamitin mong prinsipyo? Principle ng isang korte na kung hindi ka nag-participate, hindi ka nabibilang sa botohan. Pangalawa, hindi rin tama yung sinasabi. Kung minsan nagmi-misrepresent kasi yung mga kagalang-galang na tao eh. Sasabihin, malinaw sa Constitution yan. 16. Balibalik na rin mong Constitution. Walang 16. Ang konsepto, ang espiritu ng Constitution, 2/3 vote. Qualified majority, hindi simple majority. Therefore, kung wala na yung iba, 2/3 pa rin nung natitira. Halimbawa, na-disgrasya sila. Huwag sana, no? Depende Nagdadasal ng marami yan. Pero huwag naman sana. 15 na lang ang natira. Di wala ng 16. Ibig mong sabihin, there is no more, wala ng impeachment sa ating republika? Hindi eh. Because may doktrina sa interpretation ng Constitution, anumang batas, na kung walang ambiguity, wag na tayong gumawa ng mga senaryo. Pati nga yung records sa gano'n, hindi. Wala nga doon yung 16 eh. Pangalawa, pag i-interpret mo yan, interpret mo in such a way that it becomes effective. It does not become inutil. And then, ang batas, logic, common sense. So, 2/3, yun ang the spirit of the law must prevail. Hindi ho yung invento natin na nandyan, wala naman pala. Ito ba yung living constitution na Correct. doktrina na sinasabi? Dynamic. Kasi nga, siyempre, nung pinag-uusapan yan, hindi naman nila akalain na malalagas ang mga senador kasi nga, mandarambong din daw yung iba. Di ba? Hindi nila akalain. Oo. Nakakalungkot nga na
even at a higher level, pwede mong questionin kung talagang yung sa prinsipyo lang, paano mo aasahan yung mga pinagsususpecha na mandarambong na uupo na huwes na matino dun sa pinag-aakusahan din na ng darambong. Di ba? So, conceptually, mahirap yun. But we have to go on. You know, the principle is you have to interpret and harmonize everything so that the institution continues to function and that yung functions ng government, including impeachment, hindi ma-stop because of circumstances. Eh di ba, very logical, very practical, very realistic yun. Kung ilan ang natitira, 2/3 noon. May isang pananaw, isang interview kanina, attorney, no? Isang dean, sabi niya, ay i-consider ang absent is considered an acquittal daw. Oh, of course, kasi nga, ang presumption mo dyan, negative yung vote niya. Lalo, kung yun nga ang ginagawa. Of course, kung ang point of view mo depensa, yun ang sasabihin mo. Siyempre, makakalamang ka doon. Pang point of view mo, yung prosecution, gusto mo 2/3 ng natitira. Pero sa atin, hindi yung point of view ng magkabilang panig. Ano bang totoo dito? Ano bang practical? Ano ba yung fair? Di ba? Fair ba yung hindi naman nagpa-participate yung isang huwes, pero ibibilang mo sa bilangan? Hindi fair yun. Kahit sa basketball, kahit ano, hindi ganun ang konsepto ng huwes. So, At nangangamba kayo na itakbo ito sa Supreme Court kasi hindi natuwa ang maraming mga abogado, maraming mga grupo sa huling desisyon at sinasabi, they might have committed an not so nice overreach.